Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa alphabet of lines at orthographic views. Mga layuning pampagkatuto. Una, naiguguhit ang alphabet of lines at ikalawa, nakikilala ang orthographic view. Mga bata, magkakaroon tayo ng maikling laro tungkol sa nakaraan natin aralin. Huhulaan ninyo kung anong lettering style ang ginamit sa larawan. Handa na ba kayo? Anong lettering style ang nasa unang larawan? Ang tamang sagot ay Roman. Tignan ang ikalawang larawan. Ito ay isang logo ng kilalang bake shop sa Pilipinas. Anong lettering styles kaya ang ginamit? Ang tamang sagot ay script. Nakuha nyo ba ang tamang sagot mga bata? Narito ang ikatlong larawan mula sa logo ng isang kilalang kumpanya na nagbebenta ng sasakyan. Anong lettering styles ang ginamit dito? Tumpak. Ito ay Gothic. Mahusay mga bata. Halina't magpatuloy tayo sa ikaapat na larawan. Anong lettering styles kaya ang ginamit dito? Ang tamang sagot ay text. Magaling mga bata, dumako na tayo sa ating huling larawan. Tignan ang nasa huling larawan, isa sa pinakasikat na kainan sa Pilipinas. Anong lettering styles kaya ang ginamit dito? Ang tamang sagot ay Gothic. Nakuha nyo ba ang tamang kasagutan mga bata? Maraming salamat sa pagsali sa ating maikling laro mga bata. Tandaan ang ating apat na lettering styles. Ito ay ang Gothic, Roman, script at text. Maaari nyo bang i-comment ang inyong nakuhang score sa comment section? Tignan ang nasa unang larawan mga bata. Kapag nakita nyo itong ginawa ko, sasabihin nyo ng malakas na alam mo ba, at kapag iyong pangalawang larawan naman ay aha. Simulan na natin. Alam nyo ba, na ang lahat ng nakikita nyong mga gusali, sasakyan, upuan, lamesa, aparador, kama, at iba pa ay nagsimula sa drawing. Bago ito malikha, ito ay unang ginagawa at pinaplano sa isang papel. Pangalawa, alam nyo ba, na ang drawing ay itinuturing na mapa ng mga nagdidisenyo? Ito ay ginagamit ng mga nagdidisenyo bilang batayan upang magawa ang plano. Kaya kung wala ito walang magagawang produkto. Kung hindi naman ay pangit at hindi pare-parehas ang malilikhang produkto. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, alphabet of lines. Ito ay mga linyang ginagamit o inilalagay sa isang drawing upang magbigay ng detalye upang lubos itong maunawaan. At pangalawa, orthographic drawing. Ito ay isang uri ng drawing kung saan maaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay katulad ng harap, taas, gilid, likod, at iba pa. Tignan ang nasa larawan mga bata. Ano sa tingin ninyo ang dalawang materyales na ginamit sa lalagyanan ng bulaklak? Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Tignan naman natin mga bata ang pangalawang larawan at subukan sagutin muli ang mga tanong kanina. Gaano kataas ang lalagyanan ng bulaklak? Gaano kalapad ang tabla na ginamit? Gaano kakapal ang tabla? Sa tingin ninyo mga bata, ano sa palagay ninyo ang mas madaling intindihin,
Ang unang larawan o ang pangalawang larawan? Tama. Ang pangalawang larawan ay mas madaling intindihin dahil gumamit ito ng iba't ibang linya. Alphabet of lines ang tawag sa mga linyang ginamit upang lubos na maunawaan ang drawing na inyong nakita. May iba't ibang uri ng alphabet of lines na ginagamit sa pagbuo ng linya, guhit, at letra. Halina't pag-aralan natin. Una, ang leader line. Ito ay ginagamit upang ituro ang isang bahagi ng drawing. Tignan ang nasa ibabang larawan mga bata. Pangalawa, visible line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang anyo na nakikita. Tignan ang nasa ibabang larawan mga bata. Ikatlo, dimension line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang sukat ng drawing. Tignan ang nasa ibabang larawan mga bata. Ika-apat, center line. Ito ay ginagamit upang maipakita ang sentro ng butas. Panglima, ito ay ginagamit upang ipakita ang mga linyang hindi nakikita ng direkta. Pang-anim, break line. Ito ay ginagamit pamputol ng mga bahagi ng drawing. Tignan ang halimbawa sa ibaba. At panghuli, section line. Ito ay ginagamit upang ipakita ang nahating parte ng drawing. Iguhit ang mga alphabet of lines batay sa kung ano ang nakasulat. Pagmasdan at pag-aralan ang nakikitang larawan. At subukang sagutin ang mga sumusunod na tanong. Nasaan kaya ang harap na bahagi ng larawan? Maaari mo bang sabihin kung anong kulay ito? Nasaan kaya ang gilid na bahagi ng larawan? Anong kulay ito mga bata? Nasaan naman kaya ang itaas na bahagi ng larawan? Anong kulay ito mga bata? Orthographic views ang tawag sa isang uri ng drawing kung saan maaring ipakita ang lahat ng anggulo ng isang bagay katulad ng harap, taas, gilid, likod, at iba pa. Narito ang iba't ibang orthographic views. Una ay front view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa harapan. Sa ating halimbawa kanina, kulay asul ang front view ng nasa larawan. Pangalawa, side view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa tagiliran. Kulay kahel o orange naman ang kulay ng nasa halimbawang larawan na nagpapakita ng side view ng isang drawing. At pangatlo, top view. Ito ang nakikitang itsura ng bagay kung titignan ito mula sa taas. Kulay kayumanggi o brown naman ang kulay ng top view sa larawan. Muli, tandaan natin mga bata na ang orthographic views ay ang front view, side view, at top view ng isang drawing. Kung ito ay isasaayos at pagsasama-samahin, ganito ang kanilang magiging ayos. Kilalanin ang iba't ibang orthographic view ng dalawang larawan. Kulayan ng blue ang front view,
Green naman ang side view at red ang top view. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa inyong kwaderno. Sagutan ang ikaapat na gawain. Iguhit ang mga tinutukoy na alphabet of lines. Isulat sa patlang ang letre ng tamang orthographic view ng mga larawan base sa hinihingi. Sagutan ang inyong takdang aralin sa isang short bond paper.